Hello sa ating lahat. Welcome to module number 2, video number 4, all about how to set up your own personal blog. So I'm very excited for this training video dahil sa wakas, may papakita ko na sa iyo kung bakit madalas kong sinasabi that setting up a blog is very easy nowadays kumpara noon, no? And by simply using this all-in-one tool na isa-set up natin dito, is for sure mas may experience mo na ngayon kung paano mag-attract ng mga qualified at saka mga positive prospects para dyan sa ino-offer mo. So I highly recommend na mag-focus ka sa lahat ng ituturo ko sa iyo dito dahil meron ilang mga technical terms akong babanggitin dito, no? And don't worry dahil i-discuss ko naman yung bawat isa na technical term dito. And gusto ko lang gawin mo is panoorin mo ito ng paulit-ulit dahil for sure hindi mo naman ito ma-absorb ng isang pasada lang. Hindi mo ito ma-absorb ng isang panonood mo lang. At para mas ma-visualize mo yung buong training video na ito yung ilan sa mga matututunan mo. So una is i-identify natin kung ano bang blog at yung benefits na makukuha natin sa pagse-set up ng ating personal blog for our business. And after that, i-share ko naman sa iyo yung dalawang paraan kung paano mo pwedeng i-set up yung blog mo. So yung isa dito napakamahal at yung isa naman do it yourself lang. And next is, i-discuss natin ang impact instrument at yung features at saka yung benefits ng paggamit ng tool na ito, no? And then, para mas maintindihan mo pa kung bakit impact instrument yung nire-recommend ko na maging blog platform mo, is ikumpara natin ito sa ibang blogging softwares na available din sa market, particularly yung pricing nito. And sure ako na mamamangha ka dahil for just a little investment out of your business, for this particular marketing strategy, is masasabi mo talaga na it's worth the value for money. And finally, itutur kita sa loob ng impact instrument at tuturuan kita step by step kung paano ba mag-set up ng isang blog instantly with just some few clicks lang. So, wag na natin patagalin ito at umpisahan na natin siyang aralin. Okay? So, dito sa ating internet selling system diagram, yung isi-set up natin ngayon is yung part ng ating step 2, no? So, gagawa tayo ngayon ng ating magiging blog, okay? Using impact instrument. So, basically, yung idea dito sa ating blog is ito yung magiging tool natin or yung magiging armas natin para ma-establish natin yung ating sarili as an authority and as an expert sa mata ng ating mga followers. And syempre, dito rin tayo magge-generate ng maraming subscribers, no? Okay? So, umpisahan natin itong training na ito by identifying kung ano ba ang ibig sabihin ng blog. So, blog is short for weblog. A type of website wherein a blogger publish contents or yung tinatawag na mga blog post to gain massive influence and authority to his or her audience. So, basically, everyone should have a blog, no? Especially kung gusto mong makapag-attract ng unlimited number of positive prospects na magfa-follow sa iyo at i-consider lahat ng mga recommendations mo. Okay? And blog is your most important site and it's a 5-star marketing strategy. So kung i-rate natin ang blogging for your marketing efforts, for building massive authority and for building massive influence to our customers and to build our list, overall, blogging is a 5-star marketing strategy, no? Again, I will assure you that this is something that is very easy to set up, no? Especially using impact instrument, okay? And mapapanood mo yan sa second part ng training video na ito. So, once kasi na na-set up mo na ito, no? It is not hard to do it anymore. Kaya blogging talaga is one true way to create a passive marketing strategy. 1 or 2 posts lang per week is all it takes para mag-drive ka ng maraming traffic papunta sa website mo at papunta sa mga offers at saka sa opportunity mo. And tandaan natin palagi that our blog will get us more subscribers, which is the most important asset of our business. That's why ang overall marketing strategy rating talaga nitong blogging is a 5-star. Okay? Ngayon, alamin naman natin kung bakit kailangan natin mag-blog. Okay? Kung bakit natin kailangan i-implement itong marketing strategy na ito. So una, is it helps your readers connect with you. So, through blogging, malalaman ng readers mo kung sino ka. Tama? Kung ano yung mga ginagawa mo online
and kung ano yung mga philosophies mo and everything about you. And if a reader will connect on you, they are inclined to follow you online. Okay? So, ayan yung isa sa mga benefit ng pagkakaroon ng isang blog. Next is it helps you promote your products and services. Siyempre, kung may followers ka na, they will be more aware kung ano ba yung mga nire-recommend mo na mga produkto. So, chances are, they will click on it, and aside from building more relationship on them through your products, they will be inclined to buy your recommendations. Okay? So, again, this is another way of soft selling for you. So, another benefit is you can build a list from your blog. So, dito, kapag meron ka ng base of followers, you can invite them to follow you and be at the forefront of all your newsletters and trainings by simply subscribing to your opt-in forms or to your lead capture pages. So, makakabuild ka talaga dito sa blog ng subscribers list mo. Okay? So, pang-apat na benefit, if you don't have a blog, make this a top priority. Yung main reason dito is that this is something everyone should have para magkaroon ng online presence at may posisyon yung sarili mo na isang leader at na isang authority sa industriyang kinabibilangan mo. So again, your blog is the most important site of your internet selling system. So this time, ngayong alam mo na yung mga benefits ng pagkakaroon ng isang blog, alamin naman natin yung dalawang paraan kung paano ba mag-set up ng isang blog, no? So tulad ng sinabi ko kanina, yung isa doon is mahal, and yung isa naman doon is do it yourself lang. So unahin natin yung mahal, okay? And this is no other than you are going to hire a programmer. So yung pag-hire ng programmer, okay siya kung may budget ka at kung wala kang time para i-set up ito. So yung pwede mong gawin is i-outsource mo ito sa mga web designers. Tama? Pero yung disadvantage naman nito is medyo may kamahalan lang talaga siya. At limited lang yung mga pages na pwede mong makreate dito. At kung say for example naman, unlimited yung pag-create ng pages dito, kailangan mong kontakin muna yung web designer mo palagi para i-create ito para sa'yo. Okay? So, magiging dependent ka talaga sa magiging programmer mo. So, dito, nag-research ako sa Google at ito yung ilang company ng mga web designers na nadiscover ko dito sa Pilipinas, no? So, yung una is itong iRepublic. So, meron silang iba't ibang packages and itong light package nila is valued for 6,000 pesos per year, and yung pages lang na pwedeng i-create dito is 3 web pages lang. Okay? And then meron ka pang annual renewal of 4,000 pesos. Tama? So say for example, ito naman pro na package nila, babayaran mo siya for 14,000 pesos per year. Tapos meron siyang annual renewal na 9,000 pesos, no? At yung number of web pages na pwede mong i-create dito is 15 web pages lang. So sobrang minimal siya, especially kung marami kang products na ino-offer. Okay? So another example of package dito sa iRepublic, ito, so for example, itong Shop 100. So babayaran mo siya for 45,000 pesos. And yung number of pages na pwede mo i-create dito is 50 web pages. And syempre, yung annual renewal mo is 30,000 pesos. So kung ikaw na isang nagsisimula pa lang, no, na inaaral mo pa lang ang internet marketing para sa iyong negosyo, is sobrang mahal talaga siya, especially kung hindi naman ganun kalakihan yung budget mo. Tama? So ito naman, ito yung pricing ng Philippine Web Design. Okay? So mapapansin natin, meron silang 4 na packages. So yung silver package nila is valued for 45,000 pesos. And yung nakalagay dito, okay? A custom designed 5-page CMS website design to represent your business with a user-friendly interface. So ibig sabihin, 5 web pages lang yung pwede mong ma-create and gagastos ka na ng worth 45,000 pesos. Okay? So say for example, itong platinum na package nila, it is valued for 55,000 pesos and makaka-create ka lang ng 50 to 20 CMS professional website designed to represent your business with a user-friendly interface. So can you imagine that, no? 15 to 20 web pages lang and gagastos ka na ng 55,000 pesos. So meron talagang kamahalan
kung magpapagawa tayo ng isang website sa mga professional programmers. Ito pa, another example ng company na nag-offer ng web design is itong Starfish. Okay? So, itong unang package nila, itong small business websites, it is valued for 50,000 pesos. Itong retail and consumer sites nila, 80,000 pesos. Business to business sites, 100,000 pesos. Corporate websites, 140,000 pesos. So, talagang meron siyang kamahalan, no? And actually, yung isa pa sa na-observe ko, yung mga web designers dito sa Pilipinas is hindi nila dinedeclare yung pricing nila, no? Kailangan mo pang mag-take ng effort para humingi ng quote nila dito. So, dito pa lang, makikita mo na talaga na may kamahalan siya. Kasi kung mura ito at affordable talaga, for sure, ipapakita nila ito sa kanilang website pa lang at hindi mo na kailangan humingi pa ng price quote nito. Tama? Kasi kung mura ito talaga, no, yun talaga yung isa sa ima-market nila. Tama? So, yung pangalawang paraan para i-set up mo yung blog mo is you're going to host it yourself using wordpress.org. So, this is the best one, no? And just a little information para magka-idea ka kung ano ba itong wordpress.org na ito or itong WordPress na ito, okay? I-identify natin kung ano siya. So, WordPress is an online, open source website creation tool. The easiest and most powerful blogging and website content management system in existence today. So, maraming sikat na mga bloggers in the world, mga news outlets, mga music sites, yung Fortune 500 companies na yan, and mga celebrities that are using WordPress for their website. And isang magandang example ay yung blog ng CNN. Okay? So, kung bago ka pa lang sa WordPress, malamang malilito ka kung ano ba yung pagkakaiba ng isang wordpress.com at ng wordpress.org. Okay? So, to give you an idea, sa wordpress.com, it takes care of all the hosting for you. So, hindi mo na kailangan i-download pa yung software ng WordPress at hindi mo na kailangan magbayad ng hosting or mag-manage ng web server mo. And yung advantage nito is free siya. Okay? Wala siyang bayad. So, yun talaga yung kagandahan ng wordpress.com. Pero yung ilan naman sa mga disadvantage ng wordpress.com is wala kang control sa lahat ng features nito. Hindi siya flexible, ika nga, at hindi mo ma-customize ng mabuti yung buong look ng magiging blog mo. So, sa kabilang dako naman, wordpress.org is that you are going to host your own blog. So, this is where you can download and install WordPress software into your web server. Okay? At ito yung gagamitin natin sa pag-set up na magiging blog mo. So, yung disadvantage nito is hindi siya libre, no? Dahil meron kang babayaran para doon sa hosting ng server mo. Pero yung advantage nito is more control and more flexibility for your own blog. Okay? So, pwede mong gamitin yung sarili mong themes at yung sarili mong plugins dito para makontrol mo at ma-edit mo yung look ng blog mo at yung mga functionalities nito. And anyway, nabanggit ko na din lang ang themes at saka plugins. I-share ko na din kung ano ba yung ibig sabihin ng mga ito, no? So, una is yung theme. So, theme is the design of your website and it is how your site looks on the front end. So, ibig sabihin nito, ito yung kung ano yung nakikita ng visitors mo. Kung ano yung nakikita ng website traffic mo. Okay? So, ito yung itsura talaga ng blog mo. And yung plugin naman is a piece of software containing a group of functions that can be added to a WordPress site. Ibig sabihin nito, plugins extend the functionality or add new features to your own blog. And don't worry guys kung hindi pa kayo ganun kapamilyar about this theme and this plugin. Okay? Normal lang yan dahil kaka-introduce lang sa iyo nitong internet marketing na ito. Pero along the way, I will assure you na mas maiintindihan mo pa itong themes at saka yung plugins na ito. And don't worry dahil i-guide kita step by step upang sa ganon, mas maliwanagan ka and mas maintindihan mo ng mabuti along the way yung ibig sabihin nitong themes na ito at nitong plugins na ito. So, napaka-vital kasi nung dalawang ito para sa pag-set up natin ng magiging blog natin or sa pag-set up natin ng mga i-create pa natin na mga websites in the future.
So once again, yung gagamitin natin in building your own blog ay yung wordpress.org para meron kang control at meron kang flexibility for your personal blog. And hawak mo yung magiging itsura ng magiging blog mo. So tulad ng sabi ko, Impact Instrument yung tool na gagamitin natin to build your online presence through blogging. So ano ba itong Impact Instrument na ito? Okay? So Impact Instrument is a tool for building a business online and your weapon for massive influence, designed for network marketing and direct sales professionals who needs a simple and fast way to publish a website, build a brand, and generate leads online. So it is a blogging software based on WordPress. Okay? Again, WordPress is the world's most popular content management software. So it is designed to help marketers, especially newbies, to attract their target audience by allowing them to write and publish contents easily. And its primary focus is to help you in content marketing and list building. So you can visit the website of Impact Instrument by simply clicking the button sa baba ng video na ito, no? So kapag i-click mo yan, mapupunta ka ngayon dun sa official website ng Impact Instrument. So ilan sa mga features ng Impact Instrument is that it is very easy and fast to set up. Napakadali niyang i-set up dahil hindi mo na kailangan mag-figure out pa kung paano mo i-install ito, no? Hindi mo na kailangan bumili pa ng hosting, hindi mo na kailangan ng kahit anong technical knowledge about something. At i-guide kita step by step nito mamaya. So in just few steps is talagang meron ka ng blog instantly. Okay? So makakapag-publish ka talaga dito ng mga contents para makapag-attract ka at makapag-influence ka ng mga prospects. Hindi ka na matitenga at makakapagsimula ka na kaagad para sa marketing efforts mo. So during my time, nung inaaral ko pa yung pagsisetup ng isang blog, no, so sobrang sumakit talaga yung ulo ko noon. Yung tipong gusto ko nang iuntog sa pader yung ulo ko dahil hindi ko masundan yung pagsisetup nito. During those times din, ang daming dapat i-connect. So ang hirap talaga niya. So nakatambay lang ako dati sa YouTube para maghanap ng mga videos na makakatulong sa akin kung paano ko ba i-setup yung blog ko, no. So very time consuming talaga dati kung paano i-setup ang isang blog. And ito yung isa sa mga natanggal na balakid sa'yo sa pagsiset up mo ng sarili mong blog, no? So, by simply using Impact Instrument, na-eliminate na natin ngayon yung isa sa mga barrier na pumipigil sa isang marketer para mag-set up ng kanyang personal blog para ma-establish niya yung kanyang sarili bilang isang expert or bilang isang authority sa kanyang niche market. Okay? So, another feature of Impact Instrument is that it has pre-hosting. So by using Impact Instrument, hindi mo na kailangan pa magbayad sa ibang mga hosting companies tulad ng ginagawa ko dun sa iba kong websites, no? Dahil may free hosting na nakasama yung Impact Instrument. So malaking tipid talaga ito for you. Next is, it contains library of premium themes. Again, themes ay yung kung ano yung design ng website mo. Kung ano yung nakikita ng mga visitors mo kung bibisitahin nila yung website mo. Tama? And yung kagandahan sa Impact Instrument is meron na itong list of premium themes na pwede mong pagpilian para gamitin sa pag-set up ng blog mo. So, there's around 87 themes na pwede mong pagpilian dito. Okay? So, yung ilan sa mga premium themes na available dito is kung bibilhin mo sa market is aabutin ka ng up to $100. So, kung 87 premium themes ito, lumalabas na umaabot hanggang 200,000 worth of premium themes yung makukuha mo dito sa Impact Instrument. So malaking tipid talaga ito in your part. And para mas magkaroon ka ng idea, ito yung ilan sa mga themes na pwede mong bilhin sa market. Okay? So, say for example, itong elegant themes, pwede mo siyang bilhin ng $69. And then meron kang yearly subscription of $69 din. Okay? So, another example, itong premium coding, itong cherry, itong pangatlo, pwede mo siyang bilhin ng $39 and meron kang monthly subscription of $69. Okay? So, other examples pa, itong Britonic, no? So, itong una.
So, pwede mo siyang bilhin ng $39 and meron siyang subscription ng $69 per month. Okay? So, itong pangatlo naman, itong Mirage, okay? Mabibili mo siya ng $59. So, kung mapapansin mo yung mga teams na ito, yung pricing niya is nagre-range from $39 up to $69. Okay? Tapos, meron ka ng monthly subscription of up to $69. So, kung i-convert mo yan into peso, that is around 3,000 pesos per month. So, mabigat talaga siya para sa isang startup business, especially kung inaaral mo pa lang yung business mo. Okay? So, by using Impact Instrument, makakasave ka ng around 3,000 pesos per month para sa team ng vlog mo. So, meron ditong teams designed for vlogging, meron ditong teams designed for internet marketing, for lead generations, and syempre marami pa, no? At napaka-attractive ng bawat isang team na ito. So, yung pagkakaroon mo ng magandang vlog is part na ito ng feature ng Impact Instrument. Okay? Another feature of Impact Instrument is it contains library of premium plugins. Again, plugins ay yung piece of software containing a group of functions that can be added to a WordPress site. So, they extend functionality or add new features to your WordPress site. So, yung ginagawa ko dati kapag gusto kong magdagdag ng function sa blog ko is kailangan kong maghanap ng premium plugin na magagamit ko. And then, kapag meron ako nakita, meron ilang mga steps ako para magawa ito. So, kailangan ko siyang i-upload at i-activate sa WordPress site ko. So, merong ilang mga steps para magawa ito, no? And, just to give you an idea, ito yung isa sa mga premium plugin na ginagamit ko noon para dun sa isang website ko. Ang pangalan ng plugin na yon is Opt-in Monster. So, dito sa Opt-in Monster, meron akong annual subscription dito. At yung additional function ng plugin na ito para sa akin is para magkaroon ng pop-up lead form para dun sa isang blog ko. Okay? So, ito yung tumutulong sa akin to convert visitors into leads. So, yung pricing range niya is from $49 up to $199 per year. So, medyo may kamahalan din talaga siya. So, that is around 2,000 plus for the basic package alone, no? So, by using Impact Instrument, no, meron na itong built-in na list of plugins na meron din ganitong functions. And free na siya para gamitin at i-set up para sa magiging blog mo. Okay? So, yung isa sa counterpart nitong Opt-in Monster na to dito sa Impact Instrument ay yung plugin na Tribe Leads. So, plugin siya para mag-generate din ng mga maraming prospect na sasali sa'yo at mga prospect na bibili ng product mo. Okay? So, yung plugin na Tribe Leads na yon na available sa Impact Instrument is maraming templates dito na i-edit mo na lang para maging swak sa gusto mo na itsura nito. So, pwede kang gumawa ng pop-up lead form dito at iba pang mga opt-in forms. So, customizable talaga siya. And later on, dito sa part 2 ng video na ito, ipapakita ko sa iyo kung paano ito i-activate and kung paano mo magagamit itong plugin na to for your personal blog. Okay? Next feature, mobile and tablet friendly. So, isa pa sa kagandahan ng Impact Instrument, kahit wala kang computer or laptop, ay pwede ka pa din makapag-blog. So, pwede kang mag-publish ng isang content using your own smartphone or your tablet. So, kahit nasaan ka pa, basta meron kang internet, is pwede kang mag-post ng blog mo. Okay? So, very user-friendly talaga siya para sa mga marketers, no? Next is domain mapping and multiple domain choices. So, ibig sabihin, pwede mong gamitin dito yung customized na domain name mo para sa gagawin mong blog. So, for this tutorial, yung binili natin na domain name sa Namecheap, which is yung christophervaldez.net, is pwede natin gamitin para sa isa-set up natin na blog, no? And ipapakita ko later on kung paano i-integrate yan. Okay? Next, import existing blog contents. So, ibig sabihin naman nito, kung may blog ka na dati or kung meron ka ng mga articles na nasulat dati sa blogger.com or sa wordpress.com, hindi ka na magbaback to zero dahil madali mo na lang malilipat yung mga contents mo sa Impact Instrument. So, basically, meron ditong mga training video tutorials kung paano mo ito magagawa ng tama. Okay? So, susundan mo lang ito, then you're good to go na. And another feature is community blog newsfeed. So, ito yung malupit sa Impact Instrument, no? Ito yung pinaka nagustuhan ko na feature
ng impact instrument. Basically, yung idea kasi dito is every time na magpa-publish ka ng blog post, mapupunta yon sa blogging newsfeed ng impact instrument. So, ibig sabihin, lahat ng ipopost mo sa blog mo ay may papakita mo sa ating community newsfeed. Ibig sabihin nito, kahit first time mo palang mag-post ng article or valuable knowledge, posible na marami kaagad itong traffic dahil marami yung makakakita nito sa community newsfeed ng impact instrument. So sa dami ng gumagamit ng impact instrument, meron magbubukas at magbabasa ng blog post mo. Okay? So that is instant traffic for you. So posible na marami na kaagad ang magbabasa ng blog post mo, marami na kaagad yung magko-comment dyan at mag-share ng blog post mo. Aside pa doon sa mga mapapapunta mo sa blog mo talaga through your social media marketing efforts. Next feature is unlimited traffic. Ibig sabihin nito, walang limit yung bilang ng tao na pwedeng bumisita dun sa blog mo, no? Another is unlimited post and pages. Ibig sabihin naman nito, kahit gaano kadaming post at kahit gaanong articles pa yung gusto mong gawin dito or gusto mong i-publish, is pwede dito sa impact instrument. Okay? So, meron din itong built-in na training library and mga tutorials kung paano gamitin yung impact instrument sa iyong advantage. So, mamamaximize mo talaga yung features ng impact instrument dahil dito sa built-in training library na ito. And lastly, very accommodating help center. So, pwede mong kontakin yung support crew ng impact instrument kung meron kang hindi maintindihan tungkol dito, no? So, once again, pwede mong i-click yung button sa baba ng video na ito para mapuntahan mo yung official website ng impact instrument. Okay? So, this time, pag-usapan naman natin yung impact instrument compared dun sa ibang mga blog platforms in the market na merong kaparehas na features at functions ng impact instrument, no? So, dalawa sa blog platform na merong parehong features ng impact instrument is yung MyLead System Pro at saka yung Kalato by Empower Network. So, by simply visiting their website, makikita mo yung features ng bawat isang blog platform na ito at yung inclusion sa bawat package na pwede mong makuha sa kanila. Okay? But overall kasi, they have the same functions, no? So, una nating silipin yung blog platform na MyLead System Pro. Okay? So, once again, pwede mong mapasyalan yung blog platform na ito. http://mlmleadsystempro.com. So, dito sa MyLead System Pro, meron itong 30-day na free trial. So, meaning, libre siya in using it for your first month. And then, on the succeeding months, is meron kang babayaran na either $49.97 per month or $149.97 per month. Depende sa plan na kukunin mo. So, that is around 2,200 pesos up to 6,700 pesos, assuming na 45 pesos per dollar yung conversion ngayon. Okay? Ang difference lang ng dalawang plan na ito is that sa may MLSP Mastery Package or yung $149.97 per month, ay meron itong training library on how to earn 7-figure in the internet. Meron din itong custom member option and additional affiliate income steps na yan. Okay? So, sa kabilang dako naman, sa blog platform na Kalato, is meron naman itong 14-day na free trial. So, ibig sabihin, libre siya for the first 2 weeks of using this tool. So, after 14-day free trial, you can choose either dun sa dalawang package na ino-offer nila, no? So, it's either the basic package or the premium package. So, yung basic package can cost you $25 per month or 1,100 pesos per month. And sa kabilang dako naman, yung premium package can cost you $97 per month or around 4,300 pesos per month. Okay? Assuming na 45 pesos ang conversion ng $1 ngayon. And yung difference ng dalawang package na ito is that sa may premium package ka lang pwedeng magkaroon ng premium plugins at premium themes which is available na din dun sa ating impact instrument for free. Tama? And dito sa premium package is meron na rin itong media hosting and access dun sa kanilang training about the 7-minute blog hacks. So, ibig sabihin, kailangan mo pa talagang magbayad ng 4,300 pesos per month para makagamit ka ng premium theme at premium plugin ng Kalato. Okay? And finally, sa may impact instrument naman, yung babayaran mo lang is 995 pesos per month.
Ang disadvantage nito is wala siyang 30-day na free trial or wala siyang 14-day na free trial tulad ng Kalato at saka ng My Leads System Pro. Okay? Pero yung good news dito is kung babayaran mo ito annually is magkakaroon ka ng 41% na discount. Okay? Ibig sabihin nito, imbes na 11,940 pesos per year yung babayaran mo, in order for you to get Impact Instrument is makukuha mo na lang ito for only 6,990 pesos. So, swak talaga siya for newbie marketers at saka mga startup na mga entrepreneurs, no? Dahil for just a minimum amount, is pwede ka na makapag-set up na magiging professional na personal blog mo. Okay? Pero kung wala ka pa namang budget na ganyan, you can get Impact Instrument for 1 to 2 months muna at i-test drive mo ito in creating your own blog, no? And I do recommend na i-check mo palagi yung email na i-register mo dito dahil magbibigay ako sa iyo ng mga additional tips to maximize the impact of your blog in building your authority in the internet. Pero kung may budget ka naman, pwede mo nang kunin yung 6,990 pesos na package para malaki talaga yung maging tipid mo dito. Okay? 41% discount is a huge amount to save kasi. And you can simply click the button below to visit the official website of Impact Instrument. Okay? At yung isa pa sa mga advice ko sa iyo dito is bago ka mag-decide na kunin itong Impact Instrument, is bisitahin mo muna yung upgrade page natin dahil malalaman mo doon kung paano mo maa-avail yung lahat ng bonuses na ibibigay ko when you decided to get Impact Instrument together with Rocket Pages as a package. For sure, yung mga bonuses na ibibigay ko sa iyo dito is talagang makakatulong sa iyo sa pagsisimula mo ng iyong passive marketing strategy. Okay? So this time, compare naman natin yung price nito doon sa isang blog ko using a separate hosting, theme, at saka plugins to. So yung blog ko na yon is naka-host siya sa HostGator. And binabayaran ko siya ng $71.70 every 6 months. So for 1 year, yung binabayaran ko dito is 6,400 pesos. Okay? So ito yung isa sa mga resibo na natatanggap ko when I am paying HostGator for my hosting. Okay? So, para naman dun sa team ko, yung ginagamit ko is yung Optimize Press 2. So, binili ko ito for $97 at pwede ko siyang gamitin for 3 of my websites. So, that is around $32 per website. Okay? So, kung i-convert natin ito, 1,400 pesos. Tapos, meron itong annual payment para sa support and core update amounting to around $60. So, that is around 2,700 pesos per year. And para naman dun sa plugins na ginagamit ko, yung ilan dun is free. At yung ilan naman dun ay may bayad, no? So, kung gusto mong gumamit ng isang premium plugin, you need to pay for it. So, yung isa sa plugin na ginagamit ko dito ay yung Opt-in Monster na ipinakita ko sa'yo kanina. Okay? So, I'm paying for it for $49 per year or around 2,200 pesos per year. So, wala pa dito yung ibang premium plugins na ginagamit ko para sa blog na yon. So, kung isa-sum up natin all in all yung binabayaran ko para dun sa hosting ko, para dun sa plugin ko at saka dun sa team ko, okay? Ang binabayaran ko annually for that particular blog ay humigit kumulang 11,358 pesos per year. So, unlike dito sa Impact Instrument kung saan free na yung hosting and meron ng number of premium themes at saka premium plugins for only 6,990 pesos. So, I do really recommend talaga na kunin mo yung Impact Instrument on an annual basis para sa ganun is ma-avail ninyo yung massive discount na 41%. So, almost nangalahati talaga yung binayaran mo in setting up your blog or your tool for massive influence. Okay? So, malaking tipid dito kung mag-uumpisa ka pa lang para dyan sa business mo. Malaking savings siya in your part, no? Again, you can click the button below to get your Impact Instrument blogging platform. Pero kung gusto mo naman ng bigger discount, pwede mong i-check yung upgrade page natin para malaman mo dito kung ano ba yung mga bonuses na maa-avail mo or maa-access mo when you decided to get Impact Instrument and Rocket Pages as a bundle. Okay? So, malalaman mo din dito kung paano ka pa makakabil ng additional discount para sa dalawang important tool na ito para sa iyong passive marketing strategy. Okay?
So dito na nagtatapos yung part 1 ng video na ito. And sa second part, which is sa babala ng video na ito, panoorin mo kung paano mo pwedeng i-set up yung vlog mo step by step. So I decided to put it in a separate video kasi marami akong tips na ibibigay sa'yo dito. Kaya medyo mahaba talaga yung video na yon, no? Okay? So again, simply play the video below to check out how to set up your own personal blog. Okay? So see you on the next training video.